Gabi na mga idol. Nagke-cable pulling pa rin tayo. Kailangan kong supplyan yung mga induction cooker ni Mrs. Hihiwalay natin siya. At number 12 lang ang gamit natin. So from this DB, dyan, mula dyan, patatakbuhin natin doon, pabababain natin dyan. So yung kasi kasama sa mga 20 ampere lang. So ihiwalay natin, kasama pa yung Jetmatic. So no choice tayo kundi mag-overtime. Dahil malapit na ma-expire yung ating bakasyon. So dito mga idol, makikita nyo, itong winawiring ko na number 12 is enough na ito para sa 5 kilowatt na inverter natin. Kapag na-maximize natin itong number 12 na ito ay may 30 amp rating, ita-times natin sa 220, that will be 6,600 watts. So, ano nga ba ang technique natin dito? Bakit napapagaan natin yung mga load appliances natin dito sa EPS lang ni DE? So, ang technique lang dito mga idol, mag-stay lang kayo sa 4,000 watts na yan yung limit ng 5 kilowatt kapag tinanggal natin yung 20%. So 80% lang ang gagamitin natin, although si engineer last natin is kaya naman niya ang 5 kilowatt dahil ito ay true rated. Ang tanong ko, hanggang kailan tatagal yung kanyang output relay dahil ito ang unang tatamaan. So ganito ang ginagawa natin mga idol. Sineseparate natin yung mga heavy load kasi itong induction load na to is different from sa mga motorized na may mga inrush current. Walang pahinga ito. Pag ito nagluto ka ng 3 hours, may kalalagyan yung kuryente mo pag nagbabad ng kuryente. At yun yung tinatawag na Continuous load na dapat sundin natin yung mga amp rating ng circuit breaker at wires. Nakalaylay na. Then meron naman manhole doon. Bubuksan din natin yung manhole na yun. Ito, naibaba na natin. So, yun siya. At ito naman yung kabila niya guys. So, medyo kapos. Hindi ko alam kung i-mount natin siya dito bukas.